Kasi Salamat sa exam. Ganun. Ano subject? Sa math. Math. Ay, Eh, yung sa ano, yung science nyo, kamusta? Na, Okay naman. halika nga. Si ate. Congrats, anak. Pasensya ka na, hindi kami nakapunta. Pero alam mo na, proud na proud kami sa'yo, di ba? Totoo yun, anak. Dahil dyan, bibilang ka namin ng paborito mong pagkain. O sige na, upo ka na dito. Sige na. Ate, pasensya na kayo ha, kung itong mga nakaraan, parang napapabayaan na namin kayo ng tatay nyo. Eh alam nyo naman na medyo gipit tayo nitong nagdaan, di ba? Kaya kailangan namin kumain ng tatay nyo ng sabay. Pero huwag kayong mag-aalala mga anak ha, ate. Pagka may problema, andito na kami ng nanay nyo. Hanggang tumulong. Tama. Kaya simula ngayon, mga anak, huwag na kayong magdadalawang isip na magsabi sa amin ng mga problema nyo, ha? Mula ngayon, pag-uusapan na natin yung mga bagay-bagay. Hmm? O sige, tulungan nyo na yung nanay nyo. Maghain na. Halika, Kakain na halika. tayo. Iyon ang ganda, no? Parang doon sa last part ng video, doon pinakita na yung family talaga is still pamilya pa rin. That's the definition of the family po, for me. Kasi yung nanay, kumbaga naipaliwanag niya, doon ako lagi sa nanay kasi ay ang mananay kasi. So naipaliwanag niya bakit ganon previously yung mga reactions niya, yung mga actuations niya sa bahay, sa mga anak niya. So kumbaga parang naipaintindi niya na still kahit na nagkaganon siya, 'di ba, mahal niya yung mga bata and naiintindihan niya pa rin na may mga obligations pa rin sila doon sa as a parent doon sa mga anak nila. So napakaganda po nung last na video for me, ang ganda. So nandun pa rin na ipinakita pa din yung pagmamahalan ng isang pamilya. And still kahit nag-adjust sila isa-isa sa bawat isa, no, maganda pa rin yung naging resulta nung adjustment nila. Yung sa video natin, lahat nandoon na eh. Una, natutong mag-open up yung magulang sa mga anak. Natuto silang makinig. At yung anak din, natutong makinig. At pangatlo, natutong tanggapin yung pagkakamali nila. Na sinabi nila na iparating nila dun sa mga anak nila kung ano yung mga pagkukulang nila at susunod nun, nakinig ang mga anak, nakahandang magpatawad. Yun yung adjustment na kung saan nagkamali ka bilang magulang, mag-sorry ka, mag-apologize ka. Ang anak naman, humingi sa'yo ng tawad ang magulang mo, dapat open ka din na makita na, maramdaman ng magulang mo na pinatatawad mo at na-appreciate mo yung ginawang action na yun. Saka nagiging example din as a parent doon sa mga anak mo na kahit ikaw ay magulang, ay marunong mo ring pakumbaba at tumingin ng tawad kung kailangan. At matututunan din ng mga bata yung paglaki nila. Ma-apply din nila yun sa sarili nila. And then yung Wonderful lang constant din yung love and forgiveness communication. na nakikita sa pamilya nila. Kasi Ganda, no? at least naging totoo na sila sa isa't isa. Proper communication. number one po talaga ang communication sa loob ng bahay. Okay, without note mga kaibigan, we'd like to ask your message para po sa ating mga televiewers. Okay. Una po sa lahat, thank you po. Yes. At ako'y naimbitahan dito sa Ito Ang Tahanan. And then, napakaganda po nung ating topic ngayong araw, no? Nakarelate po ako kasi ako po isang nanay. And then, nakita ko din po dun sa mga videos na maaari na someday, sometime, baka nagagawa ko din yun nang hindi ko po napapansin. No? And then, nakakatuwa lang po na may mga ganitong programa na naipapakita po natin yung pong ating mga possible na mga posibleng mangyari sa loob ng ating tahanan. And then, bilang nanay, ako po ay willing at ako po ay talagang nag-a-adjust. Hindi lang sa aking sarili, para po sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pamilya at sa aking pong mga empleyado. So, number one po talaga ganda po nung topic ng adjustment. It's not about naman po dun sa kung sino ka, kung ano ka, kundi dapat kung paano ka makisalamuha sa mga nakakasama mo po araw-araw. Yun. And I would like to thank
ito ang tahanan for inviting me here as your guest. And talagang kailangan natin maging flexible, no? Alam ko tayo sa Pilipinas, we're very comfortable here. But I want to challenge you to try to get to an opportunity to study abroad kasi nandun talaga yung ibang klaseng global competition. Alam ko Filipinos, masaya tayo sa Pilipinas, but if we try to go abroad, maganda din kasi sa atin sarili na may makita tayo. Ang tawag natin is brain gain. And eventually, when we come back to the Philippines, nakapag-adjust tayo sa buhay ng sa iba't parte ng mundo, when we come back here, we become better as Filipinos. And tayo kasi, this is the generation na sana tayo ay makapagbigay ng panibagong Pilipinas. Ang pangarap ko kasi sa Pilipinas is to become a first world Philippines. At kaya natin yan through education. Doktora, Yes, your last the power of message. adjustment sa ating love, life, and responsibilities. Dapat lagi tayong may open communication, malawak yung ating pangunawa, at higit sa lahat, syempre kailangan may guidance tayo ng nasa taas. Yes. Hindi naman kabawasan sa pagkatao natin kung tayo din ay marunong mag-adjust. Okay, bilang matanda rin sa ating tahanan, dapat tayo ang maging magandang ehemplo ng mga kabataan. Tayo din naman ay dumaan din sa matinding adjustment dahil naging bata din tayo. Naiiba man ang generation, no? Pero ang values ay nananatili. Lalo na ngayon na mas lalo pa nating bantayan ang ating mga sarili, tayong mga magulang at pati na rin ang ating mga anak. Syempre, kinakailangan lagi tayong aware at wag nating putulin ang ugnayan ng pamilya. Mapanatili natin ang pagpapahalaga sa bawat damdamin ng bawat isa, hindi lang miyembro ng pamilya, kundi sa mga taong nakakasalamuhan natin. Yun. Kaya sobra po talaga mga ginigiliw naming mga tagapanood at tagapakinig. Napaka-importante po sa atin ng family hour. Yes. Sa amin kasi, pagising sa umaga, meron kaming devotional prayer sa family, and then we proceed to communication, discussion. Yun yung tinatawag naming family hour. We also share yung mga tagubilin ng mga nagtuturo sa atin spiritually, and also dinidiscuss yung mga voices ng ating mga anak para magkaroon tayo ng panahon at oras na kung saan natitipon natin ang ating buong pamilya. Hindi yung binabaliwala lang yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Lalo na nga itong sa mga kabataan ngayon na naka-expose mas madalas, mas maraming oras sa social media. Hindi natin alam kung sino-sinong mga nakakausap, mga influencers na akala nila ay totoong influencers. Yung pala marami lang followers, pero hindi na pala tama ang So, sinasabi. dapat may guidance ng opo. magulang. Kaya dapat talaga, at least, kung kaya everyday, why not? Kung hindi kaya, once a week, dapat meron po tayong communication. At kahit naman nag-iisa, kahit malayo ang anak doon sa magulang, malayo magulang sa anak, hindi nahahadlangan na magawa pa rin yun dahil meron na po tayong technology na pwede po tayong gumamit niyan.